Magandang umaga sa lahat ng aking mga palangga, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng mga marites at mga epal dyan. Pagpasensyaan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot pagpapalagay ng aking stem cell. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Alam mo kung sino ka. Huwag niyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon, pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid. Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito.
Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Kaya ako nananawagan sa ating magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President BBM, umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman sa aking proteksyon at proteksyon ng aking pamilya. There was a time na kasabay nung tinanggalan ako ng lisensya ng baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya. At hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko nang isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station as required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa ng krimen. Meron lang nakakapagtaka doon sa video. Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nung nasa gate. At hindi lang yun, syempre kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Alam ko naman na marami din gwardya yung ating yung yumaong na gobernador. In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardya samantalang ang allowed sa amin ay 2 lang. Ang allowed sa isang politiko ay 2 lang na gwardya galing sa gobyerno. Puwera lang sa ating presidente. Mga netizens, ito ang pagmasdan nyo at tingnan nyo ng paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso. 1 o 2 aso, basta I'm sure there was one dog na kumawag pa ang buntot. Hindi man lang kumahol. Ako ay sang-ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa.